Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta naman po kayong lahat? So guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so sa mga interested naman guys sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. So, yan. Hindi pala ako guys nakagawa ng weekly reading dun sa kabilang channel sa mga nag-aantay, sa mga naka-follow din dun sa kabila, no? Medyo ngarag tayo ngayong week na to. Nagre-recover tayo kasi kailan pa lang yung yung New Year, di ba? Nagbabawi tayo ng lakas. Okay, so tingnan natin kanino ba tong love reading. Okay. Kanino ba tong love reading? Wait lang guys ha. Masyadong maliwanag yung Okay. Meron tayong Two of Swords. Oh. So nakikita ko dito guys, nagmo-move on na yung iba sa inyo. Okay, sigurado na kayo dito sa pag-move on na to. Kumbaga, 100% decidido na kayo, no? And yung nakikita ko dito, guys, pwedeng nagsusulian ng gamit or sinusunog nyo na yung mga memories. Literal, or pwedeng sa isip nyo na lang, guys, parang binubura nyo na siya sa sistema nyo. Okay? As in, nire-recover mo na yung sarili mo doon sa mga nangyari. So, tignan natin. Kasi talagang papanindigan mo na itong pag-move on na to. Okay? Okay. Meron tayong Six of Wands, achievement, recognition, being in the spotlight. Ayan. Pwede kasi na-achieve mo na yung goals mo sa buhay or nung dinetouch mo tong taong to or nung nag-decide ka na mag-move on na, pwede guys na naka-recover na talaga kayo. Okay? Nararamdaman mo sa sarili mo na simula nung iniwan mo siya sa buhay mo, gumaan lahat, no? Nagkaroon ka ng mga achievement, ang daming opportunity dumarating, pwede naging magaan yung pasok ng pera, naging maayos lahat sa inyo guys. Ganon. So parang kaya hindi na rin kayo guys nagsisisi sa pagkawala nitong taong to kasi magaan na eh. Naging magaan yung flow ng pera sa inyo, parang naramdaman mo na nagkaroon ka ng bagong buhay, bagong pag-asa, ang daming opportunity, as in, ayan. Pwede iba sa inyo, nakapag-aral kayo, naging maganda yung flow talaga, as in, napaka-positive. Tignan pa natin. Kanina itong love reading. Okay. The Hermit, soul searching. Solitude, contemplation. So, yung nakikita ko dito guys, etong The Hermit, mas gusto nyo mapag-isa. Mas gusto nyo guys na mag-isip-isip. No, yun yung nasa sense ko rito. Okay? And again, parang marami kayong nagiging realization. Minsan nagkakaroon guys ng ups and downs sa emotion mo. Like, parang minsan masaya, minsan malungkot. So, ganun. Nagkakaroon siya guys ng ups and down. Okay? Tignan natin. Pero, yun naman guys is part ng siguro nagiging parang nagiging emotional ka lang kasi hindi mo nakikita yung sarili mo na ma-achieve mo lahat ng bagay na meron ka ngayon. Okay? Kumbaga, baka tears of joy na parang vina-value mo talaga lahat ng pinaghirapan mo ngayon. Tignan natin.
Okay. Meron tayong The World. Completion ba to? Yes, completion, wholeness, end of cycle. So, tapos na talaga kayo sa cycle na yon. Ready na talaga kayo sa bagong cycle. Parang, kung magparamdam man siya ulit, parang ganon, okay lang, i-entertain nyo, pero wala na, hanggang doon na lang. Kumbaga talagang as in naka-recover na kayo, and kung ano man yung hinanakit na naramdaman nyo sa taong to, na ano na yun guys, naka-recover ka na doon, okay? Kumbaga parang normal na tao na lang talaga siya sa inyo. Gusto mo na rin guys talagang tapusin yung cycle na yon. Parang gusto mo na guys na parang bagong buhay na rin siguro talaga ngayong pagpasok ng taon. Lalo na guys, full moon, di ba? Nakapag-manifest na ba ang lahat? Okay, tuloy-tuloy nyo lang guys ang pagmamanifest. Ayan. Etong ano na to guys, end of cycle. Parang new beginning to para sa inyo. Parang i-detach mo lahat ng mga negative. Lahat ng mga na-involved na tao doon sa mga negative side na nakikita nyo guys is parang i-detach mo lahat yun. Okay? Kumbaga talagang kakalimutan mo talaga lahat sila guys. Lahat na nadamay, lahat na nakakaalam ng struggle. Ano ba to? Parang naging private yung buhay ng mga nandito, no? Itong nababasa natin. Ayan. Okay, so tingnan pa natin. Kanina tong love reading. Okay. Responsible, consistent, hard work. Nako, kung kailan naman nagmo-move on ka, saka naman gusto mag-effort itong taong to. Knight of Coins siya. Medyo mabagal lang yung mga desisyon niya sa buhay ngayon. Okay? Pinag-iisipan niya talaga. Pero nakikita ko guys yung pagiging consistent niya once na gumawa ng action tong person na to. Once na magparamdam talaga ulit siya sa inyo. Okay? Napaka-consistent, like napakakulit. Ipaparamdam niya na parang naging responsible siya dun sa relasyon niyo noon. Gaslighter siguro guys. May mga pangga-gaslight kasi ipaparealize niya sa inyo na naging maayos naman siyang tao. Nung panahon kayo, parang ganun. Nag-effort naman siya, alam niyo yun, binigay naman niya sa inyo lahat, minahal ka naman niya. Na hindi niya man lang guys ikakwento kung ano yung mga maling ginawa niya. Or di niya man lang siguro guys ma-open kung ano yung bagay na nakapagpasakit ng loob mo. Okay, kung bakit nag-decide ka na, mag-move on na lang. Pero to guys, etong person mo na to, once na mag-effort to, tuloy-tuloy to, kasi consistent daw. Okay, as in, gusto niyang i-work out yung relationship na yan. So, malakas ang energy ng mga single dito. By the way, tignan pa natin. Meron tayong Six of Swords, Calmer Water, Moving Ahead, Healing. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, nakatingin ka pa rin eh. Sobrang, kalmado ng energy mo. Like, okay na ako. Parang ganun, relax lang ako. Hindi ka masyadong na-tensionado, hindi ka masyadong emotional. Ang nakikita ko lang dito guys, parang kalmado lang talaga yung energy nyo. Nakatingin ka sa kanya. Kumbaga habang unti-unti kang lumalayo sa kanya guys, nakatanaw ka pa rin naman doon sa memories nyo, sa mga past memories, no? Nandun sa point na parang kahit papano, ina-appreciate mo pa rin naman. Pero, mas nakikita ko kasi guys na mas gusto mong i-heal na talaga yung sarili mo. Okay? Pero kasi may mga bagay na nakakonect pa rin itong taong to sa buhay mo. Siguro nangihinayang ka, or may energy na parang naawa minsan, or may energy na parang, sa madaling sabi is, parang na-appreciate mo pa rin siya kahit papano. Okay? Nakikita mo pa rin yung mga magagandang ginawa nitong taong to. So, ayun, siguro ko kahit matagal na yung separation, or kung kailan lang, pwedeng nagtampo lang naman. Nakikita ko naman dito guys na na-appreciate mo pa rin. And si person mo guys, parang pinababayaan ka muna niya. Parang hinahayaan ka muna niya na mag-isip, no? Hinahayaan ka muna niya na maging kalmado. Ang nakaka-trigger kasi rito guys, siguro, pag nakipag-away ka, tahimik lang si person.
Okay, yun yung isa sa mga nagpapatrigger sa inyo na parang pagka ano, meron kang concern, hindi niya siguro kayo sineseryoso or wala ka nakukuhang sagot sa mga ano mo sa kanya, binabato mo sa kanya. Ayan. As in, hindi talaga siya guys iimik. Hindi ka talaga niya guys papatulan. Ganon. Tignan pa natin. Additional message. Okay. Meron tayong 4 of Cups, apathy, meditation, regret. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, nagsisisi na si person, pero ano siya, parang siguro, kailan lang, baka days pa lang yung nakalipas, no? Nang hindi kayo nag-uusap, nagkaroon kayo ng tampuhan. Same lang naman kayo, guys, na nasasaktan dito or nangihinayang dito sa relationship na to. Like, parang hindi nyo kayang mabuhay pa nang wala ang isa't isa, no? And lalo yung person mo, nakikita ko yung matinding regret niya ngayon. Pero tinatry niya guys maging kalmado. Ikaw naman guys, parang nagmo-move on ka talaga. Okay, pero nakatingin ka sa kanya. Like, nagmo-move on pero may pag-aantay na energy. Ganon. So, by the way, tingnan pa natin. Okay. Overall energy. Page of Coins. Ito lumalabas din kanina eh, 3 of Swords. So, pwedeng may selos, no? May pinagsiselosan, may binabato na, oh, babae mo yon, lalaki mo yon. May pinagsiselosan eh, ganun yung nakikita ko dito. So, parang may mga energy na isa sa mga pinagtalunan is parang unfair yung treatment. Like, yung person mo, maayos yung treatment niya doon sa taong yon, tapos pagdating sa inyo guys, iba yung treatment niya sa inyo. So, isa yung sa mga parang pinagsiselosan mo na parang, bakit ganun yung trato mo sa taong yon? Bakit sa akin ganito? So, yun yung nasa sense ko dyan, guys. Okay? So, hindi kayo nagkaroon ng hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan. As in. By the way, tignan pa natin. Okay. Overall energy. Overall energy. Seven of Swords. Parang piling mo kasi guys, inuubos niya yung pasensya mo. Okay? Puro consumption na yung binigay sa inyo nitong taong to. So, yun yung nasa-sense mo rito. Parang hindi siya nagpapakatotoo sa inyo, sinungaling siya. So, inuubos niya talaga yung pasensya nyo. Nandun na kasi kayo sa point na ang gusto mo lang naman dito is parang magsalita siya. Bumoses ka naman, parang ganon. Parang huwag mo hayaan na ganyan, ganto, ganyan. Kasi ikaw din yung nahihirapan sa ginagawa niya siguro. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 3 of Swords. Ayun no, may pinagseselosan talaga na parang ang tingin, may third party ka, no? May kabit ka. May mga pagdududa na parang may kabit. Ayan. Parang okay, so yung nagigets ko na yung energy. Basta patungkol to guys sa selos na siguro may parang nalilink siguro yung dating sa'yo or may babae or lalaking nadidikit sa kanya na parang isa yun sa parang napagseselosan. Okay, na parang bakit iba yung sweetness nila, iba yung galawan nila. So, nabibigyan ng kahulugan. Okay, nagkakaroon guys ng mali siya. Tignan natin, baka katrabaho niya to.
Tignan pa natin. Kaya guys, nagkakaroon ng regret to si person. Nakikita ko naman sa kanya na parang medyo nagsisisi siya doon sa mga nangyari. Or, napag-isip-isip niya din. Then, siguro guys, ikaw, parang interrogation ba tawag doon? Na parang, kinompronta mo si person. Pero yun na nga, tahimik lang siya wala siyang sagot Kasi parang ang dating sa kanya, wala naman akong ginawang masama Ganon. Okay. Again, tignan pa natin. Additional message. The lovers, karelasyon mo nga to. Piling ko nagkaroon na kayo ng misunderstanding and mataas yung chance na magkaayos pa kayo na to. Pwede nandun yung pangungulila niya. Ikaw nangungulila din. Pero hindi ko nakikitang mataas yung pride mo. Kasi ang daming beses mo na guys, nagpatawad. Okay, napakahaba ng pangunawa mo. And hanggang ngayon guys, na ganito yung sitwasyon, inuunawa mo pa rin. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 9 of Cups, wishes granted, plenty, happiness, wealth, comfort. Okay, so yan. Grabe Grabe yung panuno yung gagawin sa'yo na tong taong to. Or grabe yung effort talaga. Kasi pwedeng, wish for granted Ibibigay niya yung gusto mo. Okay? Na parang, para lang magkaayos kayo, parang sincere talaga yung paghingi niya ng tawad. Na parang, sige na, paano ba? Sorry na, hindi ko na ulitin. Ano ba gusto mong mangyari? So, ikaw pa hirapan mo. So, mukhang gagawin naman niya lahat ng, hinihingi mo. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Knight of Wands, passion, motivation, energy, fire, lust, and action. Okay. So, nakikita ko guys yung malalim na, napakalakas ng sex appeal mo sa taong to. I think, nagkaroon talaga ng misunderstanding talaga. Na-misinterpret mo tong bagay na to. Pero siya naman kasi, pwede kasing masyadong friendly, close talaga siya sa ibang tao. So, di ba mabibigyan mo talaga ng kahulugan. Parang ang OA na nung pagiging niya, concern niya sa iba, tapos sa'yo, parang diyan ka lang naman hindi ka naman ganun ka-importante. Parang ganon. So, by the way, check pa natin. Pero, just lang yun, guys. Importante ka sa taong to. Ayan, kahit na nagkaroon kayo, guys, ng conflict, aware siya na naghiwalay to. Ayun na, magkarelasyon Nagkaroon ng ending. Sudden change, okay? Sabihin na itong hiwalayan na to, guys, may malaking pagbabagong mangyayari dito. Okay? Magkakaroon ng malaking pagbabago doon sa connection nyo. Kung last year pa kayo naghiwalay, or neto lang, Pasko, or New Year, or basta mga months lang, nakikita ko guys yung pagbabalik nitong taong to. Okay? Itatanggi niya kasi kung yung mga ginawa niya. Like, sasabihin niya talaga na wala naman kami nun. Pero ramdam mo kasi na parang third party talaga. Yun lang, hindi malinaw yung ebidensya. Or kung may ebidensya ka, itatanggi niya. So, di ba? Gano'n naman talaga Kahit kanino yan, mababae yan o malalaki, basta mahuli, itatanggi yan, guys. Wala nga amin. Di ba? Additional message. Additional message. Kanino tong ayan, love reading. Sabi dito, my needs and feelings deserve to be heard. So, yun. Parang pakinggan mo naman ako. Alam mo yun, nung tinatanong mo siya, guys, hindi siya nagsasalita. Ngayon, guys, gusto niya talaga mag-explain. Parang pakinggan mo naman ako. As in, itatry niya talaga. Consistent. Na parang, deserve ko naman pakinggan mo. Ganon. Bakit ka ganyan? So, kayo nakakaalam niya nung nangyayari. Pero, makulit itong person mo, guys. Gusto niya i-explain, no? Gusto niya mag-explain sa inyo. Meron tayong in the ashes of hurt, fresh dream are waiting to be born.
Ayun na nga guys, yung sinasabi sa akin dito. I think napagod ka sa pag-aantay talaga. Parang nasagad mo na ako eh. Dumating na kayo sa ano eh, kaibuturan, no? Sa hangganan ng PC mo. Okay. Despite everything, still believe in us. Ayun, iniisip mo lang din kasi dito guys, yung mga nasa circle nyo na maraming tao ang naniniwala doon sa relationship na parang mag-work pa or hindi alam ko ano tong struggle yung dalawa. So, nandun sa point na iniingatan nyo pa rin or tinatry nyo pa rin guys i-cover up kung ano man yung mga issue, conflict dito. Okay? So, titignan natin guys yung nararamdaman naman sa inyo. Nararamdaman ng person mo. Okay. Nararamdaman ng person mo. Seven of Cups, illusion, choice, fantasy, vision, hesitation, temptation. Nararamdaman niya guys, ang dami niya kasing ano eh, kino-consider, dami niyang, masyado siyang ano, concern talaga sa ibang tao. Yun yung mali sa kanya. Siguro, kung papipiliin siya, kaibigan o ikaw, o ibang tao ikaw, both lang din naman, pero mas mararamdaman mong ikaw yung nasasaktan. Okay? Hindi niya kasi sacrifice itong mga pinagbabawal mo sa kanya eh. Okay? Na parang umiwas ka sa mga kaibigan mo, umiwas ka sa mga katrabaho mo na bad influence. Parang hindi niya guys yun masyadong pakikinggan. Oo. Tingnan pa natin. Meron tayong the world. Ayun, nararamdaman niya na lumalayo ka. Nararamdaman niya yung pag-move on mo at nakikita niya yung success mo dito. Na-deserve mo naman yan. Okay, siguro nagkaroon ng promotion or nakuha mo yung trabahong gusto mo. Okay, ang daming improvement na nangyayari sa buhay mo ngayon. As in, parang sinaswerte ka sa buhay. Ayun. Okay, tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong Nine of Pentacles. Yung nararamdaman niya sa inyo, guys. Nakikita niya na yung stability sa inyo, eh. Actually, proud siya sa kung ano man yung nakuha mo sa buhay mo. Etong person na to, guys, ano to eh, nalilis talaga siya ng landas. Ikaw nakikita mo na talaga na mali yung tinatahak niyang landas. Okay? Nakikita mo talaga na parang natitempt lang talaga siya doon or parang mas, para akala niya yun talaga yung happiness, yun talaga yung totoong kaligayahan, pero temporary lang kasi yun eh. Okay, ganun yung nasa-sense ko dyan. Na parang nakikita mo, na parang temporary lang naman yung kaligayahan na yan. Na parang pag tumanda ka, wala rin naman yan maitutulong sa'yo, hindi ka matutulungan ng mga yan. So, siguro, ang isa sa mga concern mo, hindi siya guys nag-expand, hindi siya nag-explore, hindi siya nag-improve. Ganon. Tingnan pa natin. Meron tayong Ace of Pentacles, new job, new financial opportunity, windfall wealth. Oh. So, ayan guys, may bagong trabahong paparating. Ako nakikita sa kanya. Siguro wala sigurong trabaho tong person mo at nare-realize niya ngayon na kailangan niya patunayan yung sarili niya sa inyo or kailangan niya lumipat ng trabaho. Baka isa kasi sa mga kinakasama ng loob mo na katrabaho niya, parang ganon yung mga nai-involve sa kanya ngayon. So, I think maghahanap to ng trabaho para lang hindi ka masyado mag-isip. Ganon. Okay? So, yung nararamdaman niya sa inyo, guys. Sobrang naman. Sobrang supportive and pure naman talaga. Tignan pa natin. Okay.
Paano ka naman tignan ng person mo ngayon? Paano ka naman niya tignan ngayon? Meron tayong Knight of Cups, romance. 'Di ba? Parang nakikita ka niya na someone na inaantay mo lang din naman daw siya. Nakikita niya dito na parang siguro na-appreciate mo naman ako. Parang ganon. Nakikita ka niya na someone na sa dami ng mga nangyari or naging ganap sa buhay niya, talagang nagpatawad ka. Okay, pinapatawad mo siya ng paulit-ulit sa kabila ng dami ng kalokohan pinagagawa niya sa inyo, guys. Nandyan ka pa rin. Okay? Ano pa tingin sa'yo? Empress. Ayun. Yun nga lang, guys. Pwedeng nami-misinterpret mo yung intention niya. Like, parang, ano ba talaga? Pure intention ka ba talaga? Baka gagamitin mo lang ako or peperahan. Ganon yung iniisip niya rito eh. Pero guys, eto nga merong gustong patunayan. Or kung hindi man guys, is pwedeng nakikita ka na kasi niya na someone na mas ahead talaga sa kanya. Okay? Mas mataas ka talaga sa kanya. Siguro nagkaroon ng promotion or nagkaroon ka ng mas magandang trabaho talaga. Okay? Nag-i-improve yung source of income mo. May message talaga or at least ayan, may communication, may travel, pwede pupunta siya papunta sa inyo. Gusto niya makipag-usap. Gusto niya guys personal, niyo to pag-usapan, something like that. Okay? So, tignan pa natin ha. Kasi parang gusto niya guys mas klaro eh. Meron tayong let's rewrite our love story together. And fame fades but love teaches. Ayun. So, ang iniisip niya kasi dito guys, parang gusto niyang burahin lahat ng masakit na nararamdaman mo. Pero tumatatak kasi talaga sa isip mo. Hindi mawala sa isip mo. Nakikita niya na parang madami ka nang natutunan kasi paulit-ulit yung sakit na ginawa niya sa inyo. And sinasabi niya nga rito na this time magbabago na talaga ako. Parang ganon. May papangako yan eh. Parang gusto niya talaga guys na parang buuin ulit itong relasyon na to. Okay, additional message. Meron tayong nervous. You make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. Ayun. Kinakabahan daw siya. Hindi niya alam kung paano mag-act normal sa harap mo. Meron tayong still listening. Ayan. Patuloy niya lang daw guys, pinapakinggan yung mga concern mo sa kanya. Kung napakahaba ng mga sinasabi mo sa kanya guys. Possible na binabasa niya lang yon. Kung walang reply, as in binabasa niya lang talaga yon. Ayaw niya sabayan yung topak mo. Meron tayong playing games. Ayun, medyo may pagka-play safe pala si person. Okay? Ano yung gusto niya sabihin? Don't pressure me. Ayun, nape-pressure kasi siya. Meron kasi sigurong gusto mangyari na parang gawin mo to, dapat ganito ka, ganyan. So, parang dating nakokontrol talaga. Pero namimiss ka niya. Namimiss niya yung pagiging controlling mo sa kanya. Kung medyo nakakasakal, namimiss niya. Ito sabi, I miss you, but I don't have time right now. Diba? Namimiss ka niya, pero wala siyang time muna na iyan ako muna ngayon na parang kausapin. So, parang hinahayaan ka muna niya sa topak mo. Okay? Zodiac sign ni person, Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Leo, and Taurus. Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Taurus, and Gemini. Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Leo, Scorpio, and Virgo energy. Okay? Sa side mo naman. Ayan. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo kay person? Two of Swords. Decision, waiting, solitude, black, balance track. Hindi ka makapag-decide. Ang gulo-gulo ng isip mo ngayon. Hindi mo alam kung anong desisyon na gagawin mo. Nagkakaroon ka ng hesitation ngayon. Parang gusto mo mapag-isa pero nag-aantay ka. Parang gusto mo siyang i-block pero or i-unblock.
Hindi mo alam eh, halo-halong emosyon eh. Galit ka sa kanya pero mahal mo siya. Mga ganon. Ang dami mong nare-realize na mali talaga dun sa pinagagawa niya sa inyo. Pero, siguro mag-focus ka na lang muna dun sa mga magagandang ginawa niya. Huwag kang mag-focus sa mga maling ginawa niya. Okay? So, ayun, biniblame mo siya na siya naman may kasalanan eh. Kung bakit naghiwalay kayong dalawa. Okay? Ano yung mga dapat mong gawin kung hindi ka aware dito? Ano yung mga dapat mong gawin? Ayan. Siguro kailangan dito, i-heal mo muna talaga yung sarili mo. Kalmahin mo yung sarili mo kasi to healing to. Pagbabalance din, no? And yes, okay lang na umiyak, okay lang na masaktan, normal yun sa taong nagmamahal. I-keep mo yung sakit na yan hanggang sa ma-overcome mo. Okay? Meron tayong 6 of Wands, victory, leadership, advancement, and achievement. So, yun. Nare-realize mo na maghanap na lang kaya ako ng iba. Ibang magmamahal or ibang entertainin, parang ganon. Pero sinasabi kasi rito guys, hindi yun yung sagot. Okay? Kailangan mo munang i-fix yung sarili mo. Okay? Paano mo i-fix yung sarili mo kung mali na nga yung sa person mo tapos ginagawa mo mali pa rin? Zodiac sign, Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Virgo, and Cancer. Meron tayong Aries, Taurus, Leo, and Capricorn. Virgo, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aries, Taurus, energy. Okay, in the near future, ano yung mga possible na pwedeng mangyari? Ten of Swords, romantic events, playing the victim, immerse pain. So, yan, medyo pa-victim pala yung person mo kasi. Sinasabi niya na parang, kasalanan mo. Ace of Wands. So, ikaw, sa halip na makinig sa drama niya, mas ine-enhance mo yung sarili mo. Mas, nakapokus ka dun sa breakthrough mo. Okay, ang dami mong inspirasyon ngayon. Nakapokus ka sa mga bagong direksyon, as in sa new beginning na buhay mo. Ayaw mo na masyado ng drama, no? And the High Priestess, tama na yung parang nabaliw, tama na yung parang hindi mo na pagtuunan ng pansin yung sarili mo, parang feeling mo na pabayaan mo dahil sa taong to, parang enough na yon. Okay? So, nakikita ko guys, as in, ang dami mong nare-realize nung panahong nagkaroon ka ng breakthrough. Okay? So, by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. And again, next week na lang ako gagawa ng weekly reading sa mga nag-aantay ng weekly reading doon sa kabilang channel. Medyo busy lang ang atin nyo. So again, bye-bye guys. Bukas po ulit. God bless.